Lumahok ang mga estudyante ng Bachelor of Arts of Journalism ng City of Malabon University sa radio conference na inorganisa ng Polytechnic University of the Philippines College of Communication noong March 8. Kabilang sa mga dumalo sa event ang mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Luzon. Narito ang report ni Divina Flores. Sa pila pa lang, halata ng excitement ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Luzon na dumalo sa radio conference na inorganisa ng Polytechnic University of the Philippines College of Communication noong March 8. Kabilang din sa mga dumalo ang 27 estudyante mula sa City of Malabon University. Partikular na tinalakay sa conference ang gamit ng Artificial Intelligence o AI sa industriya ng media at kung paano ito nakakapekto sa paghatid ng balita. Ilan sa malalaking pangalan sa industriya ang naimbitahan sa naturang conference. Tulad ni ABS-CBN News anchor Denise Tensay, Bulatlat Multimedia Associate Editor Danilo Araw at Papa Dudot ng Barangay 97.1. Para kay Professor Araw, bagamat malaki ang tulong ng AI sa kasalukuyang panahon, malaki pa rin daw ang kaibahan ng AI sa tunay na mamamahayag. Di tulad ng tao, ang AI ay insentient dahil wala itong kakayahan na magkaroon ng damdamin. Nagbigay naman ng paalala si Prof. Araw sa mga nangangarap na maging mamahayag sa panahon ng AI. Ipagpatuloy yung pag-aaral ng periodismo. Totoo naman na may banta talaga ng artificial intelligence at lalabanan pa rin at lalabanan ito ng mga iba't ibang news media organization at ganoon din ng ilan pang mga concerned na mga individual na periodistang katulad ko. Para naman kay Papa Dudut, hindi naman dapat katakutan ng AI. Maaari pa nga raw itong makatulong upang mas mapadali ang trabaho at mailabas ang iba pa nating talento, basta't nasa tama ang paggamit nito. Huwag kayong matakot sa AI kasi ang AI and technology ay kailangan ini-embrace natin para makatulong, para mapadali ang trabaho natin, para marami pa tayong magawa at ma-share sa lahat ng mga viewers and listeners natin. So kapag matatakot kasi tayo sa technology and AI, yun yung magiging dahilan para mahirapan tayong mag-move forward in the future. Sa pangunguna ni Professor Jan Tan, Program Chair ng Bachelor of Arts in Journalism ng CMU, mas napalawig pa ang kaalaman at kasanayan sa pamamahayag ng mga student journalist ng CMU na dumalo sa conference. Sa pamamagitan ng pagdalo sa ganitong klaseng mga conferences, nagkakaroon ng chance yung mga CMU journalism students na maka-interact yung mga media experts, mga educators, at mga kapwa nila estudyante sa field of journalism. And also, through this event, nakaka-gain ng insights ang ating mga students sa mga latest trends and sa mga best practices in journalism na pwede nilang magamit para mas ma-enhance pa nila yung kanilang skills sa paghahatid ng balita. Ikinatuwa naman ng mga estudyante ang pagdalo sa conference. Sulit daw ang kanilang puntahan lalo't marami silang naiuwing bagong kaalaman sa gamit ng AI sa journalism. Yung pinakatumatak sa akin or the one that made an impact to me is that we cannot let AI take over our job as a media practitioner. We people must do our job. Para sa akin, yung ganitong mga programa o mga seminar ay importante kasi isa ito sa mga naging stepping stone ng mga estudyanteng journalist katulad natin na para mahubog natin yung kaalaman natin sa mas malawak pa na field of journalism. Mahigit 650 na mga estudyante ang lumahok sa Radio Fest Conference dito sa PUP. Bitbit ang dagdag ng mga kaalaman na kanilang magagamit sa kanilang kurso at propesyon sa hinaharap. Para sa CMU iConnect, ako po si Divina Flores, konektado para sa kabataang Malabueño. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe na sa ating YouTube channel CMU iConnect. Ako po si Christian Tatel, konektado para sa kabataang Malabueño.